Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw June 19, 2026, Friday. Tuluyan ang naging bagyo ang low pressure system na binabantayan natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan na ito ay papasok sa bansa sa mga susunod na araw at merong pagbabago sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang easterlies pa din ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Ibig sabihin, ang hanging nanggagaling sa silangan ay may dalang sapat na halumigmig para makabuo ng mga ulap at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na direktang naaabot ng moisture na ito. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Pilipinas, nananatili pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Kaya kahit hindi sakop ng mas aktibong bahagi ng easterlies ang bawat lugar, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng mga panandaliang malalakas na buhos. Simulan natin sa forecast weather condition sa mga lugar na mas direktang naaapektuhan ng easterlies. Para sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ibig sabihin, hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay ang ulan sa buong rehiyon. Sa halip, may mga bahagi na pwedeng makaranas ng maaliwalas na simula ng araw tapos biglang kakapalang ulap at susunod ang malakas na buhos sa hapon o gabi. Ito ang tipikal na epekto ng easterlies kapag sapat ang moisture sa atmosphere at may init sa ibabaw ng lupa na tumutulong sa pagbuo ng thunderstorm clouds. Kapag ang isang thunderstorm ay naging severe sa isang partikular na lugar, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mabababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa mga ilog at sapa, at sa mga bahaging may matatarik na dalisdes. Sa Metro Manila, ang ganitong setup ay karaniwang nararamdaman bilang pabago-bagong lagay ng panahon sa loob ng maghapon. Pwedeng bahagyang maaliwala sa umaga, tapos habang tumataas ang init sa tanghali, mas dumarami ang ulap at tumataas ang tsansa ng mga thunderstorm sa hapon. Kaya sa isang bahagi ng lungsod ay maaaring wala pang ulan habang sa kabilang distrito ay bumubuhos na ng malakas. Sa Central Luzon, pareho ring ganito ang mararanasan, lalo na sa mga bahaging may malalawak na kapatagan na mabilis uminit sa maghapon at madaling mag-trigger ng thunderstorm development. Sa Calabarzon, ang kombinasyon ng init at moisture ay pwede ring magdala ng isolated rain showers o thunderstorm sa iba't ibang oras. At sa mga lugar na may mga bahagi ng kabundukan, ang mga panandaliang malalakas na buhos ay pwedeng magpataas ng panganib ng pagguho ng lupa. Sa Mimaropa at Bicol Region, mas kapansin-pansin ang impluensya ng easterlies dahil ang mga rehiyong ito ay mas bukas sa daloy ng hanging nanggagaling sa silangang karagatan. Sa Bicol, may mga pagkakataon na ang makapal na ulap mula sa dagat ay madaling pumapasok sa kalupaan at nagbibigay ng mga panandaliang buhos ng ulan. Habang sa Mimaropa, ang lagay ng panahon ay pwedeng magbago ng mabilis sa maghapon depende sa cloud build-up at sa paggalaw ng lokal na thunderstorm. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm at ang sanhi nito ay localized thunderstorm. Dito, ang ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kaysa sa isang mas malawak na weather system. Pwedeng sa isang bayan o lungsod ay mainit at maaraw sa umaga, tapos bandang hapon ay biglang kakapalang ulap at bubuhos ang ulan ng malakas sa loob ng maikling panahon. Sa ganitong setup, hindi pare-pareho ang mararamdaman sa bawat lugar. May mga area na hindi uulan, may mga area na makakaranas ng biglaang thunderstorm, at may mga lugar naman na bahagyang ambon lang. Pero kapag naging severe ang thunderstorm sa isang lugar, posible pa rin ang flash floods at landslide, lalo na sa mga mabababang bahagi at sa mga lugar na may slope o malalapit sa mga ilog at kanal. Ngayon, dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Luzon at Visayas, inaasahan ng light to moderate na hangin mula east to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Generally, mas maayos ang kondisyon ng dagat kumpara sa mga panahong may mas malalakas na bagyo o habagat na nakatutok sa mas malawak na bahagi ng bansa. Pero hindi pa rin ito nangangahulugan na ganap ng kalmado ang dagat sa lahat ng oras. Sa mga baybayin na mas bukas sa hangin at sa mga lugar na may kasamang thunderstorm activity sa malapit na karagatan, pwedeng pansamantalang lumakas ang ihip at gumalaw ang alon sa loob ng maikling panahon.
Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, maayos pa rin ang baseline ng dagat sa maraming bahagi ng Mindanao, pero sa silangang bahagi, mas dapat bantayan ang biglaang pagbabago ng panahon dahil doon mas direktang naaabot ng easterlies ang coastal areas. Ngayon, dumako tayo sa latest tropical cyclone threat potential sa mas mahabang forecast window. Para sa week 1 mula June 18 hanggang June 24, walang TC-like vortex o TCLV na present sa loob ng PAR sa kasalukuyan. Pero ipinapakita ng model forecast na may TCLV-1 na nakikita sa northeastern portion ng PMD at sa kasalukuyan, ito ay na-develop na bilang isang tropical depression at inaasahang papasok sa northeastern boundary ng PAR. Bukod dito, may TCLV-2 na inaasahan din na mabubuo sa eastern boundary ng TCID na may low chance of tropical cyclone formation sa loob ng week 1. Ang ibig sabihin nito sa mas malawak na larawan ng forecast, may malinaw na signal na may tropical activity sa silangang bahagi ng ating monitoring domain. Ang unang sistema ay tuluyan ang naging isang ganap na bagyo habang ang ikalawa ay mas mababa pa ang chance sa puntong ito. Pagdating naman sa week 2, mula June 25 hanggang July 1, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-1 ay posibleng magre-recurve pa northeast patungong southern Japan. Samantala, ang TCLV-2 ay forecast na lilitaw sa eastern portion ng PMD na may low to moderate likelihood of tropical cyclone formation sa week 2. Dito, mas lalong lumilinaw ang mas malaking pattern. Ang unang sistema, ang pangunahing kailangang bantayan dahil ganap na itong bagyo at inaasahan ding mag-i-intensify pa habang ito ay lumalapit sa bansa. Ang ikalawang sistema naman ay naroon pa lang sa mas maagang yugto ng forecast at hindi pa kasing taas ang confidence ng development. Now, kung sisilipin natin ang ibang mga weather model, ang bagyo sa labas ng PAR ay inaasahang papasok sa PAR sa mga susunod na araw at bibigyan ng local name na Bagyong Francisco. Sa kasalukuyang takbo ng mga latest forecast, nakikita na patuloy itong kikilos pakanluran. Sa mga naunang projection, mas nakikita itong kikilos pahilaga agad, magre-recurve, pero ngayon ay may pagbabago sa trend. Lumalabas sa mas mga bagong model runs na hindi ito agad liliko pa itaas at posible pang mahagip ng kaunti ang extreme northern Luzon bago tuluyang kumilos pahilaga. Ang pagbabagong ito sa kilos ang siyang mas mahalagang bantayan ngayon dahil kahit kaunting pagbabago lang sa ruta ng isang tropical cyclone sa long-range outlook ay pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa lawak ng ulan, sa kondisyon ng dagat at sa mga posibleng indirect effect sa bansa. Ang isa pang napakahalagang detalye ay ang epekto nito sa habagat. Kahit malayo sa lupa, pwede nitong hilahin ng southwest monsoon. Ito ang klase ng indirect effect na madalas mas nararamdaman ng bansa kahit hindi direktang tumatama ang mata ng bagyo sa kalupaan. Kapag ang isang tropical cyclone ay nasa tamang posisyon sa silangan o hilagang silangan ng bansa, kaya nitong baguhin ang daloy ng hangin sa paligid at higupin ang mas maraming moisture papasok sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kung mangyayari ito, pwedeng tumaas ang posibilidad ng mas malawak at mas tuloy-tuloy na pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa western side, kahit ang sentro ng bagyo ay nananatiling malayo sa lupa. Kaya sa pagtingin sa sistemang ito, hindi lang ang direct landfall ang dapat bantayan, kundi pati ang posibilidad ng monsoon enhancement. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa paparating na bagyo. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.